hambal sa kalimot mao ang pagpahinumdom. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Masaya po ba ang taga-devotional, mga kapatid, no? Hallelujah. Hindi po ako every time na may schedule, minsan hindi ko po siya magampanan, mga kapatid. But hallelujah. Sa oras na ito, dulog po muna natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Kung may mga pastor man, pwede niyo rin po akong ipanalangin, mga kapatid, sa oras na ito. Lord God, makapangyarihan namin na Diyos. Hallelujah. Hari ka sa tanang hari, ikaw ang Diyos. Ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi, Ginoo. Wala jud mi mahimo, Lord, kung wala ka. Ako, Lord God, nagapaubos akong kagalingon. Nining maorasa, wala jud ko'y arang maggawa, Lord, kung wala po kayo. Gamitin mo lamang po ako, Lord, bilang daluyan na iyong pagpapala. Hallelujah. Ganun din po, Lord, sa mga kapatiran ko na nandito sa aking mga kapatid or sa amo ko, Lord. Hindi ko man to amo, but Lord Jesus, nawa, Lord, hindi po nila ako marinig na magsalita sa oras na ito. Lord, ano man pong karumihan na nakita mo sa aking puso, isip, sa oras na ito, Lord God, ako po'y nagpapalinis. Gamitin mo lamang po ako, Lord, bilang daluyan na iyong pagpapala. I am nothing without you, Lord Jesus. 7 times anointing, Lord, ipagkaloob mo sa imong abang lingkod, Lord Jesus. Nining mga orasa, Lord God, daw sama sa dalugdog ang imong tingog, nga kini mo, mutuhop sa among mga kasing-kasing. Dili lang mi tagapakinig, Panginoon. Nawa, Lord, may apply namin ang inyong mga salita sa oras na ito. Hallelujah. Bigyan mo po ng power, authority ang iyong lingkod na ibahagi ang iyong salita sa oras na ito, Lord. Hallelujah. Now with humility, Panginoon. Maraming salamat, Lord Jesus, sa mga kapatiran namin na wala pa po dito, Lord. Nawa magkaroon sila ng interest na sila po ay makapasok sa oras na ito. Sa oras na ito ay claim victory in Jesus' name we pray. Okay, mga kapatid, salamat po sa ating mahal na Panginoon. At clear po ba ang boses ko, mga kapatid? Or meron po ba tayong background dyan na naririnig ninyo? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang ating pag-usapan, mga kapatid, sa oras na ito, about po repentance. Important of repentance, mga kapatid. Hindi po tayo repeaters na kung pagkatapos natin nag-repent, babalik naman po tayo sa pagkakasala. Every time ang tao, bakit kaya laging inuulit-ulit ni Apostol Paul, mga kapatid, na do not conform this word. Beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your the bodies living sacrifice, holy, acceptable into God, which is a reasonable service. And sa to, and be not conformed to this world, but ye transform by renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Bakit dito po ang mensahe ng ating Panginoon? Because of the blood of Jesus Christ, we are invited into a daily life of repentance on the side of internal for our good. If you look at New Testament, mga kapatid, in this case, terms from repentance is mitunia or change one mind. Mitunia can be changed or can be defined as a transformative or change of our heart, mga kapatid. Change in one way of life, resulting or repentance of spiritual, mga kapatid. Di ba? Repentance. Important ha? Repentance. Ang topic po natin, importance of repentance. No? Hallelujah. Kaya, simple of statement about repentance. Repentance is changing your mind about something. Amen? Hallelujah. Kung tayo'y nagrepent, mga kapatid, bakit palagi na lang paulit-ulit tayong nagrepent? Again. Praise the Lord. Dahil, mga kapatid, bawat minuto minsan yung mata lang natin nagkakasala na, di ba? Kaya sabi ng Apostol Paul, kaya nga, mga kapatid ko, ipinamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kabahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Amen? At inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katapatang pagsamba. Anong ibig sabihin ni Apostol Paul, mga kapatid? Okay, repentance is changing your mind about something. Ano pong something na nalalagay dito? Living sacrifice, holy, acceptance of God, which is the reasonable of service, mga kapatid. Kailangan po, mga kapatid, na humarap po tayo sa ating Panginoon na banal, mga kapatid. Maraming mga tao, amen, nasa church.
Pero iwan ko mga kapatid kung puso ba natin is nasa church, di ba? Praise the Lord. Okay, mayroon po tayong points ditong pag-usapan. Number 1, repentance allow you access to think the way Jesus think. Ang pag-repent mga kapatid, kung ano po yung iniisip ng ating Panginoon, ganun din po tayo. Ano po ba ang iniisip ng Panginoon? Bakit? Maingay daw. Oh, sige, sige. Ano sabi niya? Marinig ako. Oh, sige, sige. Pupunta muna ako doon. Baka walang signal doon. Dalhin ko muna. Teka muna mga kapatid ha, kasi hindi ako marinig doon. Okay, sige. May internet ba doon? May internet? Hala, praise God. Hallelujah. Okay, mga kapatid, narinig ba ako? Clear po ba yung boses ko, mga kapatid? Hello? Mga kapatid, narinig ba ako? Okay, thank you po mga kapatid dahil marinig pala talaga ako doon ba. Pero salamat sa ating Panginoon, all things work together for good mga kapatid dahil para sa akin, malaki po yung utang ko sa Panginoon, lalo na dito sa devotional. But, thank you Jesus dahil nasa kabilang bahay kasi kami mga kapatid, no? Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise God, no? Purihin natin ang ating Panginoon at dito nag-isa lang tayo dito mga kapatid. Okay, dito na po tayo mga kapatid, no? Sa repentance, no? Dahil ang ating key verse po mga kapatid, sabi nga dito, hallelujah na, huwag tayong magsiayon sa mundong ito, no? Hallelujah. Minsan makita natin masaya yung mundo, gusto po din natin makipaghalo tayo. Sabi nga ni Apostol Paul na tayo po'y mag-iba tayo. Praise God. Katulad na lang sa isang suba mga kapatid or tinatawag na ilog mga kapatid or hindi ilog ka ng sapa ba nga asa ang ubos dito gina sila padulong mga igsoon. Munang kita dili kita magpaiuyon mga igsoon. Kay nining mga kalibutan na karon. Okay, ayan narinig ba? Ayan, okay ba? Okay ba yan? Praise the Lord. Okay, okay. Ayan, okay na po ba? Okay, magsalita po kayo mga kapatid ha, kasi okay na po ba yan? Hello, hello. Kung hindi makaya mga kapatid, praise the Lord. Hello? Magsalita kayo mga kapatid. Okay? Okay, thank you. Thank you po mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Akala ko hindi ako maingay doon mga kapatid do. Pero salamat sa ating Panginoon. Mag-ano lang kayo mga kapatid. Kaya nag-up lang po ako ng ating cam. Praise God. Hallelujah. Okay, next mga kapatid. Ano po daw yung repentance? Allow access think the way Jesus think. Mga kapatid, ang pag-repent, hallelujah, katulad sa ating Panginoon kung paano po siya, hallelujah, nagpapakumbaba. Kahit siya mga kapatid, hallelujah, pinagsasalitaan po siya ng hindi maganda. Nang doon pa rin ang kanyang patience, mga kapatid. Okay, number 2, repentance deepens your intimacy with you, mga kapatid, with Jesus. Ang repentance po daw mga kapatid, mas lalo kang nagpapakita sa ating Panginoon or nagpapakaloob or yung nasa kaloob-looban mo, intimacy sa ating Panginoon. Habang nagrepent ka, nakikita mo yung pagiging humble natin mga kapatid sa ating sarili. Amen? Hallelujah. And then number 3 mga kapatid, repentance create a tender heart within you. Amen? Pag tayo po mga kapatid ay nagrepent, hallelujah, nag-create po siya ng sa ating sarili, no? Nagiging ano po tayo mga kapatid na yung mga kasalanan hindi na po natin ginagawa. Amen? Kaya sabi ni Apostol Paul, mga kapatid na huli, unacceptable po tayo. Huli, unacceptable po tayo sa ating Panginoon. Or renewing of your mind that ye
me prove what is the good. Hallelujah. Praise the Lord. Diba? Praise God. And number 4, repentance, release personal freedom in your life. Kung bagay, sabihin mo sa sarili mo, may freedom ako kasi buhay ko to. But release. No? I-release na po natin, not my will na Lord. Kung hindi mo ito kalooban, Lord, sige, basagin mo ako. Ituwid mo ako. Kung hindi mo man to kalooban, Lord, basagin mo ang mga plano ko na nakakasira sa akin. That is a repentance. Release personal freedom in your life. Di ba pag nasa sanlibutan tayo, kahit anong gagawin, kung sino dito ang hindi pa nakilala si Lord, di ba? Ay walang mag ano sa akin kung ito ang gagawin ko, dahil ako may freedom akong gagawin kung anong gusto kong gawin, di ba? Ganun po ang mundo, mga kapatid. But ang isang tao tunay na nagrepent sa kanyang mga pagkakamali, mga kapatid, hayaan mo na i-transform ka ni Lord. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Hayaan mo. Amen. Putol-putol pa ba, mga kapatid? Praise God, no? Hayaan mo na baguhin ang inyong isip sa Panginoon. Amen? And then, number 6, mga kapatid, or number 5, repentance allowed to see people the way Jesus does. Amen? Repentance allow you to see people the way Jesus does. Hallelujah. Narinig pa ba ako, mga kapatid? No? Pasensya na po kung putol-putol po talaga tayo ngayon, mga kapatid. Amen? Hallelujah. And next, mga kapatid, number 6, repentance bear healthy fruit in your life. Ang taong nagre-repent, mga kapatid, healthy sa kanyang paglilingkod sa Diyos. No? Kahit ano pa ang naririnig nyo, mga namayang simba-simba ninyo dyan. Pero sa sarili nyo, iniwan na natin yung makamundo natin na ginagawa. Hindi po yan sila makatitinag sa atin. Amen? Hindi po yan sila pababa sa atin paglilingkod sa Diyos. Kaya, the important of repentance, mga kapatid, is yun pong nag-transform tayo. Hindi na po tayo nakiayon sa mundong ito. Amen? Even panamit, even pananalita, even mga desisyon natin, hindi na po sarili desisyon. Kahit sa trabaho natin, hindi na po ang sarili nating gusto ang masusunod. Lord, let your will be done, not my will, but your will be done. Amen? Praise the Lord. Kaya mga kapatid, hallelujah, sa buhay natin, kailangan natin ang tunay na repentance, tunay na pagsisisi, tunay na pagbabago, tunay na paglilingkod sa Diyos, na walang pag-alinlangan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kung ang paglilingkod natin sa Panginoon ay pakitang tao lang, mga kapatid, never kang magbabago. Kung ang paglilingkod natin sa Panginoon, hallelujah, para lang ma-bless tayo ni brother, ni sister, hallelujah, walang ganun, mga Christian, na totoo. Hindi yan magtagal. Lalabot-lalabo yan, mga kapatid. But thank you, Lord, dahil dito sa devotional, dito ang tunay na mga taong binago ng Panginoon. Amen? Binago tayo and be not conformed to this world, mga kapatid. Amen? Uy, si sister nagtitiktok. Yung ibang church nagtitiktok. Pero tayo, alam natin na mali yun. Do not conform na po. Kung si sister o kung yung mga kaibigan ninyo, mga kapatid, nagmumura, tayo din po ay, sabi natin, iniba na tayo. Diba? Kay repentance, mga kapatid, bear healthy fruit in your life. Ang fruit po niyan, mga kapatid, yung dati madamot ka, yung dati, hallelujah, madali kang magalit, yung dati hindi ka makapagtimpi ng ating mga bibig, ngayon may bunga na, mga kapatid. Marunong na tayong magpigil. Kung magalit man tayo, sige lang, iiyak mo lang yan sa Panginoon. That's why need natin ang repentance.
Amen? Day by day, you need to repent, mga kapatid. Amen? Yun po ang nais ng ating Panginoon. Praise the Lord. And number 7, mga kapatid, may points po tayo na dito po natin dinan sa 5 reason why we should repent again and again. Yun po ang ating kunin at dyan po tayo ngayon, mga kapatid. Dito po muna tayo. Repentance help you keep short act. Hallelujah. Hallelujah. Dito, mga kapatid. Praise the Lord. Narinig ba ako, mga kapatid? Kasi mahina pala ang signal dito sa duwar niya, mga kapatid, no? Hallelujah. Repentance help you short accounts, mga kapatid. Kumbaga, sa ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Nag-iba na tayo. At ang importante doon, mga kapatid, sa ating pag-iwan sa kasalanan, di na natin balikan. Amen? Hindi tayo repeaters. Every now and then magkakamali tayo, pero di ba yung pagkakamali natin, hindi na natin yun pabalikan. Iba na naman yung pagkakamali natin. Alam nyo, mga kapatid, hindi man natin nabalikan yung pagkakamali natin. Iba-iba yung, ang dami kaya nating babantayan pag tayo po ay tunay na Christian. Marami po tayong babantayan, mga kapatid. Pagtingin natin, pananalita natin, paggawi natin, mga kapatid, babantayan natin yan. Kaya sabi ni Apostol Paul, kaya nga mga kapatid, ipinamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katapatang pagsamba. Yan po ang nais ng ating Panginoon o ni Apostol Paul, yan po ang sinasabi na change in one way to life. Amen? Hallelujah. Okay, mga kapatid, what are the 5 R of repentance? Repentance, number 1. Redemption, number 2. Restitution, number 3. Number 4, reconciliation. Number 5, restoration. Amen? Repentance, pagsisisi. And redemption, pagtubos. Number 3, restitution, pagsasauli. And number 4, reconciliation, pagkakasundo. And then number 5, pag-restoration, pagpapanumbalik. Ang importante sa repentance, manumbalik yung ating tunay na relasyon sa Diyos. Kung layo na tayo, mga kapatid, amen. Hallelujah, doon tayo nagre-repent tayo, mga kapatid. Hallelujah, humingi tayo ng tulong habag sa ating Panginoon. Kaya doon na po natin naranasan yung hallelujah, yung kanyang presensya sa ating mga buhay. Kaya tandaan natin, important of repent, mga kapatid, do not conform this word. Di tayo makiayon dito sa mundo, mga kapatid. Dahil ang mundo nga naman ay palala ng palala. At sad to say, nasasabihin ko sa inyo ngayon, mga kapatid, ginamit ang social media. Pati ang ating mga kabataan, ginamit ang social media para malulong. Hallelujah. Ano pong malulong, mga kapatid? Malulong sila sa mga games na nakakatawa. Anong gagawin natin dito, mga kapatid? Kung ang ating paglilingkod sa Diyos, luag-luag pa. Amen? Kisa may makiglaban ini. Kung ang atong pagrepent, luag-luag pa. Amen? Kailangan ang Ginoo karon, mga igsoon, tinud-anay nga repent. Tinud-anay nga paghangyo sa Ginoo. Nga kining tanan, mga igsoon, dili unta maingon ana ang atong mga anak ug atong mga igsuon sa Ginoo. Kay grabe ang kaaway karon. Kung baga, mga igsuon, nagmahalan ang palitunon, pero ang dignidad sa mga tao karon bumaba ng pababa, mga kapatid. Mo nang mga babae ayo jud yung babaa ang dignidad. Unsa pa man ta karon, may suon, may mga ulitaw, babae or single or dili man mo single, bisag ibiyaan mo, pahalagahi ang inyong dignidad. Kay niining mga panahon na, tagsa na lang yun, mga igsuon, nga nag-amping sa ilang kaugalingon. Hello? Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Tagsa na lang kaayo ron. Kay ngano, nagpababa na ang, hallelujah, ang mga dignidad sa mga tao karon.
Liman mo ana hisuon dili ka ang kunon nga GF kaniya kung dili siya makakita siyang gustong tan-awon sa imuha. Hello, pababa ng pababa mga hisuon. Nya kitang mga Kristohanon luag-luag pa ning atong pag-alagad basin bayag makiayon ta. Amen. Mao nang hugto nato ang atong pundasyon bilang isang Kristohanon nga dili ta makiayon, mag-uyon-uyon diri sa kalibutan. Kay basig mo ingkag si sister okay ra man. Wala kay pundasyon ana igsoon. Kaya need natin ang repent na tunay na pagbabago mga igsoon. Hindi mo yan magagawa. Di natin magagawa mga kapatid kung wala tayong tutunay na komunikasyon sa Diyos. Amen? Dito na po tayo mga kapatid. 5 reasons why we should repent again and again mga kapatid. What is repentance? Hallelujah. Do Christians need to repent? All Christians need to repent. When was the last time you repented mga kapatid? Kailan ba tayo last nagrepent mga kapatid? Amen? Praise the Lord. Kung sasabihin niyo mga kapatid, bago po ako pumasok sa devotional, nagrepent ako sa Panginoon. Lord, patawarin mo po ako, Lord. Kung ako man po ay hindi kaya-aya sa iyo. Ikaw kapatid, kayo ngayon nakikinig ngayon mga kapatid. When was last time you repent mga kapatid? Yes, lahat tayo nagkakamali. Pero kung luag-luag gani na imong pag-alagad sa Ginoo, bantay ka. Kay mo agi yun na ang Satanas ay diri na usulod tayo saon. Repentance, bugat siya sa mga taong gahig ulo. Bugat siya sa mga tao nga gahig ulo ug walay Dios sa iyang kasing-kasing. Pero sa mga taong mahadlok sa Dios, malipay gid siya ani nga pulong maisawan. Ug moingon gid siya, thank you Lord sa pagpahinumdum kanako. Dili lang nato sabi na repent, pero repeaters di ay. Nahimo man nato ang sala, kay ang tao makasala man gyud mga igsoon. Pero ayaw na pugbalika katong imong sala katong niagi. Amen? Hindi smooth ang journey natin. May mga kapatid pagkakataong madadapa tayo. Madadapa ka. At magkakamali tayo. Ngunit ang mahalaga ay matuto ka. At matuto kang magbago sa pagkakamali mo. Naging mas mabuti ka nung sa dati. Sabihin na, sister, kumusta ka? Mas mabuti dati. Mas mabuti kaysa dati. May paglago. Huwag sabihin, maorag gihapon sa gihapon. Yes, diba? Hallelujah. Praise the Lord. Kaya matuto tayo sa ating pagkamali. Amen. Repentance, hindi repeaters. Di naman tayo sabihin ng mga kapatid na sisters, di na ba talaga tayo magkakamali? Magkakamali tayo. Amen? As a believers, we know that Jesus called people who have yet to believe in Him. Gusto ng Panginoon. As a believers, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sana yung isang cellphone ko naiwan ko yata doon sa mga kapatid. Okay. Dito tayo sa Bible, mga kapatid. Praise the Lord. Matthew chapter 4 verse 17 ang sabi, mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at nagsabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Hello? Matthew chapter 4 verse 7 na si Jesus ang nangaral, mga kapatid, mula noon ay magsimulang nangaral sa Jesus at nagsabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Tapos karon untol-untol patag mga lagad sa Ginoo. Mubuhat ko dili, pero salamat din sa devotional kay nakita nato na tayong lahat mga kapatid gusto jud mga igsoon nga moadtog langit. Amen ba mga kapatid? Hallelujah. Wala bang mag-amen dito? Narinig po ba ninyo ako mga kapatid? Okay. Next. Christian to repent, did they have fallen away from Him? Pag ang Christian mga kapatid, hallelujah, nagrepent mga kapatid, amen,
mapalayo siya sa mga tinatawag mga ison nga silot diri sa kalibutan. Mao bitaw ang Revelation. Okay, punta tayo sa Revelation mga kapatid. Revelation chapter 2 verse 5 mga kapatid. Ang sabi dito, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, kung saan ka nagkakamali. Amen. Sabi dito mga kapatid, ulitin ko po. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang inyong mga unang gawa. O kung hindi ay paririyan ako sa inyo at alisin ko ang inyong kartilero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Ulitin ko po mga kapatid, parang hindi nag-imin ang bawat isa. Okay, narinig pa ba ako mga kapatid? Hello? Praise the Lord. Alalahanin po daw natin kung saan po tayo nahulog o nagkakamali mga kapatid. Narinig pa ba ako mga kapatid? Hello? Praise the Lord. Hello? Nandyan pa ba ako? Medyo putol-putol po ba talaga mga kapatid? Okay, praise the Lord. Hallelujah. Alalahanin natin kung saan tayo nagkakamali. Kaya sabi sa Apocalypse chapter 2 verse 16, magsisi nga kayo. O kung hindi ay madaling paririyan ako sa inyo at babakahin ko sila ng tabak ng aking bibig. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapaulit-ulit dito sa Revelation, mga kapatid, na dapat tayong magsisi. At sabi dito sa Apocalypse chapter 2 gihapon ang 21, at bibigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi. At siya ay ayaw magsisi na kanyang pakikiapid. Hala mga kapatid, kung hindi daw tayo magsisisi sa ating mga ginagawa na kalaswaan, papariyan daw siya mga kapatid sa atin. Amen. Isa ito na mensahe ng Diyos sa atin mga kapatid. Revelation chapter 3 verse 3 ang sabi, alalahanin mo nga kung paano inyong tinatanggap at narinig, at ito'y tuparin mo at magsisi ka, kaya't kung hindi ka magpupuyat at paririyan ako gaya ng magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa inyo. Hallelujah. Isa sa mga salita ng Diyos na tayo dapat ay magsisi mga kapatid. Kasali ako dito. Kaya kung tayo man ngayon ay meron pa ting slight lang naman yung pagkakamali ko, sister. Ngayon pa lamang kapatid, yung slight na yan, palaki yan kapatid. Kaya wag na po nating ituloy kung ano pang mga mali nating mga ginagawa. Amen. Revelation chapter 3 verse 19. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway. At pinarusahan, ikaw nga'y magsikap at magsisi. Laging inuulit mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hindi alam natin mga kapatid no, na grabe ang repent ay hindi lang siya repent na repeaters. Pwede lang ako makakamali, pwede naman ako mag-repent. Pero sabi ng Panginoon, kung mag-repent ka, huwag mo nang ulitin yun. Kung magkakamali ka naman, hindi na ganun na paraan. Iba na naman, repent ka rin. Pero kung paulit-ulit na doon ka pa rin laging nagkakamali, hindi na yung repeaters na yun, kapatid. Okay, dito na po tayo sa points natin na pinakamahalagang na points mga kapatid, 5 reasons why should repent again and again and again mga kapatid. Number 1, repentance lets God restore, forgive, and purify us. Ano po daw mga kapatid? Hallelujah. Ang pag-repent po natin or ang pagsisisi po natin mga kapatid, ano po daw? Hallelujah. To purify, to restore. Okay, una, let's God restore, forgive, and purify us. Hallelujah. Sabi niya mga kapatid, 1 John chapter 1 verse 9, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siyang tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan
at tayo'y linisin sa lahat ng kalikuan. Yan po mga kapatid, why we should repent again and again. Kung sabihin mo sa 8 mga kapatid, kung sinasabi natin na tayo'y walang kasalanan ay dinadaya natin ang ating sarili. At tayong lilinis. At tayo mga kapatid, sabi dito, hallelujah, sarili. At sa katotohanan wala sa atin. Amen. Kaya tayong lahat mga kapatid, kailangan natin si Jesus to purify us. Kailangan natin humingi ng tulong sa ating Panginoon. Kasi ang isang tao, pag walang Jesus sa kanyang buhay, nanatili sa pagkarumihan mga kapatid. Okay, wala na yata akong oras mga kapatid. Number 2 na po tayo. Repentance help us to be humble. Hallelujah. Kung ang isang tao nagrepent tapos hindi naging humble mga kapatid, hindi yan repentance. Kasi ang tunay nagrepent, nagiging pakumbaba. Amen? Nagpapakumbaba tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapakumbaba tayo mga kapatid. Yun po ang sabi ng ating Panginoon. Hallelujah, ni Apostol Paul. Puntahan po natin ang 2 Timothy. Okay, 2 Timothy mga kapatid. Amen? 2 Timothy chapter 2. Okay, kung mayroon kayo, chapter 2 mga kapatid, 25. Hallelujah. Sabi niya dito, hallelujah, praise God. Nasawaying may kaamuan ang mga nagsisisalaksak. Baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikakaalam ng katotohanan. Repentance help us to be humble. Nasawayin, sabi ni Apostol Paul kay Timothy, 2 Timothy chapter 2 verse 24 to 26, 25-26 okay. Nasawayin yung kamay kaamuan ang nagsisalangsang. Baka sakaling sila yung pagkalooban ng Diyos na pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan. Ang 26, at sila'y makawala sa silo ng dyablo na bumihag sa kanila ayon sa kanilang kalooban. Ano po daw repentance? Help us to be humble, mga kapatid. Kung nagkakamali tayo, tanggapin natin and repent. Amen? Ang taong nagsisisi, alam ko po kung tunay tayong nagsisisi, patawarin tayo ng Diyos. Pero ang tao, humingi ka ng tawad sa tao mga kapatid, laging ulitin yung pagkakamali mo. Ganito ka, ganyan ka, pero sabihin mo, sinabi ko na ng Panginoon, pinatawad na ako ng Panginoon, kinsa man kang mahukom na ko. Nagipasaylo naman ko sa Ginoo. Kung ganyan naman ang ating mga kapatid na tinitingnan tayo na yung pagkakamali natin laging inulit-ulit sa atin, i-rebuke na natin yan. Di na yan mula sa Diyos. Basta ang importante tayo totoong nagrepent, totoong nag-iwan sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Amen? Huwag na nating bigyan pa ng daan kung tapos na yung mga pagkakamali natin, nagrepent na tayo, hallelujah, humingi na tayo ng tulong sa Panginoon. Hindi na natin kailangan yung mga paghukom sa mga uban, pero ay nagbalik dito sa imong pagkamali. Amen po ba, mga kapatid? Ayaw nagbalik itong asa kadapit nagkamali. Paningwaa, uban sa tabang sa Ginoo, nga dili na ka makipag-conform diri sa kalibutan. Kay sa gingon pa ganiha may suon, ang kalibutan pababa ng pababa ang dignity sa mga tao, malalaki, mababae. Maunay tinuod maisuon. Mura naggumura ka Sodoma. Lalaki, nahimong babae. Babae, nahimong lalaki. Di na nimo ma-identify. Diba? Di na nimo ma-identify mga kapatid. Kinsa man ang mulaban yana. Kung kitang mga Kristohanon, luag-luag ang atong pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Kinsa man mulaban yana maisuon. No? Wanang do not conform this word mga kapatid. Number 3 mga kapatid. Repentance drive the devil away from us. Hallelujah. Ang repentance po daw, drive the devil away. Yun po ang nagiging magkalaya, ang lalayas po yung Satanas mga kapatid. Amen? Pag tayo po'y totoo na nagrepent mga kapatid, pag tunay tayong nagrepent mga kapatid, amen,
Sabi sa James chapter 4 verse 7, hallelujah, praise God, submit, hallelujah, submit yourself, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Hallelujah. Praise the Lord. Repentance drive the devil away from us, mga kapatid. Kung ano yung kasalanan mo na hanggang ngayon hindi pa talaga maalis-alis, i-rebuke natin ang ating mga sarili, mga kapatid. No? Hallelujah. Important of repentance. Kay palangit ng tamay soul. Number 4 na po, mga kapatid. Hallelujah. Repentance free us from the torment of sin. Ano po daw, mga kapatid? Basahin nga natin Hebrew chapter 4. Okay, Hebrew chapter 4, mga kapatid. Kunti na lang ito, mga kapatid. Alam ko pong lahat po kayo ay meron na po kayong kaalaman dito. Okay. Repentance free us from the torment of sin. Hebrew chapter 4 verse 14, sabi niya, yaman ngang tayo mayroon ng isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan o kalangitan, sa Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Ampingan daw nato si Jesus Christ atong kinabuhi. Amen? Sabi niya dito, yamang nang tayo'y mayroon ng isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Ingatan daw natin ang pagkakilala sa ating mahal na Panginoon. Ayaw hugaw-hugawi imuhang kaugalingon tungod lang sa gusto sa flesh, my son. Di nato hugaw-hugawan kining atong pagkakristohanon. Sabi pa sa banal akong tumawag sa iyo, magpakabanal kayo. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Sabi dito, Hebrew chapter 7 verse 25, mga isuon, ang sabi niya dito, dahil dito naman sila'y nakapagliligtas sa lubos ng mga nagsisalapit sa Diyos. Sa pamagitan niya, palibhasa'y laging nabuhay siya upang namagitan sa kanila. Praise God. Hallelujah. Sa ating pag nailigtas tayo, mga kapatid, sa kasalanan. Kaya merong mga salita ng Diyos na nagpaalala sa atin. Kaya okay lang pala, paluin tayo sa salita ng Diyos. Hindi naman sila, ang salita ng Diyos talaga para ma-purify tayo, mga kapatid. Kaya okay lang. Hallelujah. Okay lang, masaktan tayo kung tayo may nagkamali. Ako din naman, aksipon ko makamali din ako, mga kapatid. Hindi po ako perfect, no? Hindi ako perfect sa inyong harapan, mga kapatid. Kaya every now and then, Lord, bakuran mo ang bibig ko. Bakuran mo ang puso ko. Kasi minsan, mga kapatid, kung hindi natin ipasa Panginoon ito, pasagad rin itirak, pasagad lang yun ni atong kasing-kasing. Mutibok yun ni, kay matud pa sa Jeremiah chapter, hallelujah, 17 verse 9, ang puso malimbungon sa tanang buta. No? Bisag lalaki, nahimong babae. Di ba? Gilimbungan sa kalibutan. Gilimbungan ni Satanas. Ya, kita yun, di ta magpalimbong. Amen. Sabi dito, mga kapatid, Acts chapter 3 verse 19, ang sabi dito, hallelujah. Sabi dito, kapatid, kaya't nga magsisi kayo at magbalik loob upang magpawi ang inyong mga kasalanan. Upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon na kaginhawaan mula sa harap ng Panginoon. Hallelujah. Kinahanglan natong mag-repent na tamaysoon. Repentance frees us from the torment of sin, mga kapatid. Kaya kung tayo nagsisisi, pagsisihan natin, wag na nating ulitin. Please lang. Last but not the least, repentance lead us to fullness of life with Jesus. Amen. Ang pagsisisi po daw, mga kapatid, lead us to fullness of life with Jesus, mga kapatid. Tayo lang ang nakakaalam kung ano po ang ating mga ginagawa ng mga kabalastugan sa Bisaya pa.
Pero salamat ko sa Ginoo kay kitang tanan ingon ana na tama igsoon. Kabalo ko nga naay mo convict sa ato nga mali na nakapatid ang atong gibuhat. O ginaot kung gi-convict man ta sa Ginoo nining mga orasa, kung unsa man ang sala nga kanunay gibalik-balik maigsoon sa atoa or kanunay gibalik-balik sa atong unodnon nga kahidlaw unsa pa na nga sala mga igsoon nga dili maayo atubangan sa Ginoo, karon pa lang isurrender sa Ginoo ang tanan. Isurrender sa Ginoo ang tanan. Ug ingnan Ginoo dili ko gusto Ginoo nga biyaan ko nimo. Kay unsa man atong kahimtang diri sa kalibutan kung wala tay tinuod nga relasyon sa Ginoo. Sayang ang atong mga gihatag na time. Sayang ang atong pag-presider. Sayang ang atong pagpalud. Sayang ang tanan maigsoon kung dili pa day matinud-anon ang imong pagrepent, dili pa day tinud-anon ang imong pagsunod diha sa Ginoo, dili pa day matinud-anon ang imong pagsunod sa iyang kabubuton. Sultian ta mo maigsoon ang pag-alagad sa Ginoo, dili padaghanay ug dili paabtikay ug dili pud mga igsoon pahawranay mga igsoon. Walay hawd pagdating. Hallelujah. Dili mahawd ka magdala sa pulong sa Ginoo. Pero pag abot sa application na didto sa imong giwali, di ikaw ra man day naigo. Dili ingon ana. Maluwas na gyud ni si brother ba, kay maayo kay mo dalag pulong sa Ginoo. Pero taliwas di ay ta sa atong giwali. Hallelujah. Kay kita day nagabuhat di ay tag hugaw pa sa trapo sa atubangan sa Ginoo. Amen. Very important ang repentance mga kapatid. Amen. Repentance lead us to fullness of life, Jesus mga kapatid. Kaya sa oras na ito mga kapatid, hallelujah, alam ko pong lahat po tayo tinawag ni Lord mga kapatid. Huwag tayong mahiya, humingi ng tawad sa ating Panginoon. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Balikan po natin ang ating key verse na nagsasabi mga kapatid. Hallelujah. Do not conform this word mga kapatid. Do not conform this word. Dumaan man tayo sa bagyo, sa ating paglilingkod, nakadaan man tayo, shaken ta. Pero dili rason nga mao nay imong ibulag diha sa Ginoo. Kung gibadlong man ta sa iyang pulong, dawata. Kay nagkamali man ta, dawato nato kung unsa man ang mga pulong nga atong nadungog. Nga bisan makaingon kag grabe naman ni kasakit. Kay tungod ingon ana ang paghigugma sa Ginoo kanatong tanan. Ngayon, buhata unsay gipabuhat sa Ginoo kanimo. Ayaw paglingi sa wala, ayaw paglingi sa tuo, ug ayaw paglingi sa likod. Ayaw pagtan-aw ni pastor, ug ayaw pagtan-aw kinsa man imong gitan-aw. Kay kanang imong gitan-aw may posibilidad nga mapandol pud usad na. Unsay giingon sa pulong sa Ginoo? Looking to Jesus, the author, the finisher of our faith. Sabi ni Apostol Paul mga kapatid, walk by faith, not by sight. Kay ngano? Kung maglingkod ka sa Ginoo, kay nagtan-aw kag tao, nay posibilidad kanang imong gitan-aw mabackslide na. Basig ikaw pud, siya gani ako gitan-aw backslide pug ako. Unay giingon mo hisuon, wala kay tinuod nga relasyon sa Ginoo. Pero ang tinuod nga relasyon sa Ginoo, bagyuhon man tag kapila maiso, nagpadayon ug ang gugma sa Ginoo nagapadayon sa atong kasing-kasing. Praise the Lord. Bago po ako mga kapatid manalangin, basahin ko po ang ating key verse na nagsasabi mga kapatid ko mahal. Sabi dito, beseech you, brethren, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but ye transformed by renewing of your mind, that ye prove that what is the good and acceptable and perfect will of God. Mga kapatid, nakikiusap po ang Panginoon sa atin ngayon. Amen.
nakikiusap ang Diyos sa ating mga buhay na gusto ng Panginoon na holy acceptable po tayo. Living sacrifice. Ihingi natin sa Panginoon na, Lord, sa aking paglilingkod, gusto ko patayin mo ang hilig ng laman ko. Yun ang fasting ko, mga kapatid, every time na magkaroon po ako ng fasting, no, every Friday yung aking schedule. Hinihiling ko yan sa Panginoon, mga kapatid. Patayin mo ang hilig ko sa laman, Lord. Patayin mo ito, Lord, kasi hindi ito magganda. Hallelujah. Kung ano man ang kahiligan mo na kasalanan, for example, mahilig ka ngayon maglaro ng mga, ano bang laro, mga kapatid, na nakaka-impluensya, no, sa ating mga kabataan ngayon. Mga games, mga kapatid, na murag wakwak ba sa naitawag, ana. Kabalong may soon, dili reason nga maluya ta diha, kundi mas maunay himuon natong reason nga mas muduol ta sa Ginoo, may soon. No? Mas muduol ta diha sa Ginoo. Ug atong iyampo, may soon. Dining mga oras diri ra tataman sa atong pulong sa atong buhi nga Dios, magampo ko, may soon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Kung sino tong altar calling, mga kapatid, pwede nyo na po akong sabayan ngayon. Hallelujah. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Dahil tayo po, mga kapatid, ay naliwanagan sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. Makapangyarihan namin na Diyos. Salamat, Lord God, sa inyong mga salita naming napakinggan sa oras na ito. Salamat, Lord, dito sa devotional na patuloy mo po kami, Lord, na gigrow mo po kami noon. At nawa, Panginoon, hallelujah, kung ano man pong mga kasalanan po namin, Lord, na nagawa namin, Panginoon, tulungan mo po kami, Lord, na hindi na po maulit-ulit na yun pa rin ang aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami, Ama. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Gusto po namin, Lord, maging holy po kami sa inyong harapan. Kaya sa oras nito, ikaw po ang aming itinataas. Yes, praise God. Patapos na po ako. Okay, praise God. Hallelujah, mga kapatid. Sino pong altar calling, mga kapatid? Hallelujah, sa oras na ito. Praise God. Mga kapatid, proceed po tayo sa ating altar calling. Hallelujah. Pasensya na po kayo, mga kapatid, dahil hindi natin maiwasan talaga na hallelujah, praise God. Nandyan pa po ba ako, mga kapatid? Hallelujah. Kung sino pong naka-altar calling, mga kapatid, manalangin po tayo sa ating Panginoon. Meron po ba, mga kapatid? Baka wala nang, hindi nyo na ako naririnig. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Sino pong pwede maka-altar calling, mga kapatid, sa oras na ito? Sige po, go ahead po. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes po, nadungog ka po. Nadunggan ka, ate. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah.